More or less po doon sa sinasabi na system loss na na usapin po kung sino ang aakot nito. Particular po yung technical system loss. More or less sa inyong palagay po, kailan ito maipatutupad na? Kailan ang desisyon dito at implementasyon? Before the end of the year, may panukala na yan. Hindi naman namin inaaway yung mga efficient utilities, Meralco, More Power, yung Bisay. Nakikiusap kami sa kanila, sit down and let us have a collective wisdom how to implement yung utos ng Pangulo. Yan naman, Ted. Hindi naman dito pwedeng badaliin. Opo, sige. So, ito ho naman pong oil deregulation law. Remember, kung napag-usapan natin to, kaninyo, panahon na para magkaroon ng review po dito. Kumusta na po yung panukala ng review sa oil deregulation law? Napakaganda nitong oil regulation law noong 1998. Kasi the objective here talaga was to have competition amongst the oil players para mag-stabilize ang presyo at saka gumanda. When there is competition, pagpagalingan yan. That's the only way to expect good prices sa fuel. Open market economy. But ang nangyari, nung nagkaroon ng giyera sa Middle East, maski we have 50 days inventory pa, yung mga nag-order kaagad ng langis, maski may inventaryo pa sila, yung pricing nila doon sa bagong in-order nila, from 58, diretso na agad sa 90. So, isa yon sa aming tinitingnan na hindi payagan dahil nagkaroon nga tayo ng emergency powers ang presidente para ayusin yan. Dahil doon, medyo na-curve na konti yan. Di ba? Hindi sila nakapatuloy ng mabuti. Ngunit, mayroon pang mga iba dyan na dapat balangkasin na dahil while the objective was very good at that time, it doesn't hold water now. Opo. Diba? Opo. Hindi na siya napapanahon sa mga panahong ito. So Congressman, what is the parliamentary status of the amendment bill para po sa oil deregulation law? We're already almost finished with it. And then papunta na sa plenaryo ito. And then tuloy na namin. Ang isa doong pinakamaganda is meron tayong binalangkas na batas na magkaroon tayo ng National Reserve. National Reserve on Oil. Para hindi na tayo tatamaan. Halimbawa, noon ay ating inventory was only good for 50 days. So, hinihikayat natin yung mga competition, yung mga players sa langis, sila, mag-inventaryo sila, imbis na 50 days, gawin nila 60 days. Tapos, ang gobyerno, magkaroon din ng another 4 months para maging 6 months lahat ang ating inventaryo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.